'Di ba? Sabi ni Ganing Artiola, tama ka boying. Oh. Ngayon no, mga kababayan, dumako tayo dito doon sa notaryo, no, ni Marcoleta. Mga bossing, sabi ni Marcoleta doon sa Senado, ako na nga po ang tumulong dito para maresolba itong problema ng bayan sa korupsyon. Tapos mukhang ako pa po yata ang malilintikan. Makakasuhan. Biruin mo ba naman, magpalabas ka ng malagotesa na witness? Nagsulat po, public statement nung Espera Law Office. Ito po yung sinasabi nila Marcoleta na notaryo daw po doon sa affidavit ni Gutesa, mga bossing. Basahin natin mabilisan mga boss. Merong mahahalaga o may mga importante ditong mga isinulat na pagpapaliwanag po, mga kababayan. With utmost respect to the judicial, executive, and legislative branches of government and in full submission of lawful processes, I issue this statement to address the deeply alarming event involving two falsified, talagang hindi po magpapadarag dito kay Marcoleta, ito pong law firm na ito. Kasi sinahamon ni Marcoleta, baka matanggalan ka ng lisensya, attorney. Lang yan naman kasi kayo, attorney. Meron kayong isang meron kayong isang attorney dyan, walang trabaho, walang trabaho, kundi ang mag-rally. Kundi ang pumunta doon sa iba't ibang rally ninyo. EDSA, sino? Si Jimmy Bondoc. Kung kay Jimmy Bondoc nyo na lang pinanotaryo yan, malamang sa alamang, hindi kayo masasabihan na peke yung notaryo nung affidavit ni Gutesa. Hindi. Ayan, mismo, lumalaban sa inyo. Sabi, I issue this statement to address the deeply alarming event involving two falsified documents attributed to me and presented before the Senate Blue Ribbon Committee on separate occasion. At sinabi na din po ng RTC, mga kababayan, peke. Ano po? Tapos ang sagot ni Marcoleta? Ano daw ho, mga bossing? Ang sagot ni Marcoleta, mga kababayan, is biktima ng notary accusation itong si Orly Gutesa. Okay lang. Biruin niyo ho yan, biglang si Orly Gutesa na ngayon ang magiging biktima. Kesyo daw po tumutulong lang daw po sa bayan si Orly Gutesa. Boss, kung yung statement nyo naman kapanipaniwala with matching ebidensya, kami namang mamamayang Pilipino, papaniwalaan naman namin yan. Kaso, di ba, Chai-Chair? Hindi ko pa din makita yung sinasabi mo, natatanggalan ng kulay. Mamaya na. Ano tawag dito? Nawala tuloy ako. Di ba? Nawala ako. Mga kababayan, kung yung pinagsasasabi ni Orly Gutesa at yung mga salaysay niya may katotohanan, baka kami mismo kampihan yan. Di ba, Ralis Carlenga, pinagsabi, cute ako agad? Ay, salamat Sinabi nyo ba na cute ako? Grabe kayo Pag sinabi, cute ako agad, di ba pwedeng gwapo na lang? Ayos na tayo doon. Anyway, mga bossing, kung kapanipaniwala yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa doon sa kanyang affidavit, tayo ho mismo maniniwala. Kaso mga kababayan, wala lagapak. No? Doon sa huling statement, ano yung nakasulat doon? Ang sinulat doon, kailangan niya ng witness protection. Doon naman po, verbally, sinasabi niya, hindi niya naman daw po kailangan ng witness protection. Anak ng tupa naman yan, Sama mo na ho, mga kababayan. Yung 46 na maleta na meron daw pong 48 million kada maleta, binilang daw po nila ng manual. Wala pong alam niyo yon, yung pag pumapasok kayo sa bangko, sa mga teller, nasa gilid ng teller, ilalagay yung bungkos-bungkos na tagi 1,000, tapos ilalagay doon sa machine. Gumagano lang, tuloy-tuloy. Diba? Yun, mabilis yun mga kababayan, ibang klase yung kay Marcoleta. Biruin mo, bilangin mo ang 100,000 siguro, pag manual mong binilang,
tatagal ka na diyan siguro mga 'pag bago yung pera, medyo mga 2 minuto? Oo, bakit? Eh, yung bagong pera nagdidikit-dikit pa ho yun. 'Di ba yung lumang pera, eh, medyo ano, medyo buhaghag na po yun mga kababayan. Biruin niyo, ilang araw nila bibilangin yung ilang bilyong piso, 'di ba? 1,000,000 na nga lang, eh, ₱1,000,000 ganyan kakapal ho yun kapagka sa bagong pera 'pag bagong pera. Pagka naman lumang pera siguro mga ganyan 'no, tapos may mga kaunti kasi makapal na, buhaghag na. Oh, paano mo naman bibilangin yung bilyong-bilyong piso na yon mga kababayan? Doon pa lang, sablay na yung mga pinagsasabi ni Orly Gutesa. Oh, 'di ba? Tapos makikita pa natin si Rodante Meralcoleta na ano po, hindi sinunod yung ano, yung pangako niya na 2,000 ano, ₱2,000 na bill niyo sa kuryente. Eh, sagot na daw niya, "Ay bakit napunta tayo dun? Ba't napunta sa kuryente?" Sorry, bigla lang hong pumasok sa isip ko yung pangako ni Marcoleta nung panahon ng eleksyon na ₱2,000, ₱2,000 pababa ang bill ninyo, eh, libre na. Hanggang ngayon ho kasi hindi binabanggit ni Marcoleta yun, 'di ba? Kaya bigla lang sumagi sa isip ko. Pagka naaalala ko si Marcoleta, yun lagi ang pumapasok sa isip ko, eh. Oh, 'di ba balik tayo, 48 maleta bigay ni Saldico, baon mo sa ICC. Ke ba 'to? Diyos ko po, mga kababayan. Ay, focus tayo sa wig. Baka nga yung pinakitang maleta ni Saldico, mga wig ang laman nun, eh, 'di ba? Hmm. Sir Mark, ayon kay Boying 'no, kasama si PBBM sa investigasyon, eh, lahat naman, 'di ba? Lahat naman ho kasama mga kababayan at ang pangulo naman po ay bukas diyaan. Tingnan niyo nga pati salin ng pangulo, eh, inilabas na din ho mga bossing, 'di ba? Kasi ang gusto nitong gobyerno na ito, eh, hindi mala Duterte na gobyerno na ang daming itinatago. Ang gusto ng gobyernong ito, eh, all out po lahat sa publiko. Ang gusto ng gobyernong ito ay wala pong itatago sa mamamayang Pilipino. Inumpisahan ho 'yan ng ombudsman kaya nga po ang mga, politiko natin, eh, naglalabasan sila nung kani-kanilang mga salin, 'di ba? Oh, nasaan na tayo dito? Oh, tuloy natin 'to. Out of respect, no, for due process, I initially chose to silence both to protect my identity, peace of mind, and in belief that my prompt, appropriate action would, in time, allow the truth to prevail. This restraint was guided as well by the fact that affiant in the first falsified affidavit, talagang idinidiin ng lawyer, no, na falsified of false or peke. Mr. Orly Gutesa remain missing. Totoo. Si Marcoleta pilit ipinagtatanggol si Gutesa hanggang ngayon, no, mga kababayan. Pero hanggang ngayon hindi lumilitaw, hindi nagpapakita si Orly Gutesa. O, saan ka pa? 'Di ba? Oh, yung kanyang iprinesenta na witness hanggang ngayon nasaan ho, mga bossing? Wala. Nagtatago po. 'Di ba? Ang dami-dami na nilang sinabi. Kesyo daw po hawak ng Marines. Yung una sabi nila hawak ng Marines. Oh, pinoprotektahan ng Marines si Gutesa. Eh nagsalita po ang Marines. Wait lang, walang katotohanan yang sinasabi ninyo na nasa amin si Gutesa. Sablay, palpak. Ngayon, baliktad na, iba na ho ang naratibo nila. Kesyo daw po, illegally detained na daw po si Gutesa sa mga Marines. Kaya nga po nagpahayag po ang Armed Forces of the Philippines, nagpahayag po yung mga yan. Ano sinasabi? Eh nakikipag-ugnayan na sila para makasuhan yung mga naninira ng institusyon. 'Di ba? Ayan, sila Mike Defensor. Hindi na ho alam kung ano ang sasabihin sa publiko. Bukong-buko na eh, hilong-hilo na eh. 'Di ba? Kumbaga, nako, kahit ano subukan na natin. Lahat na subukan na natin, eh total kapagka hindi tayo nagtagumpay, kulong pa din naman tayo, eh sige bahala na. It's either na konting kulong o madaming kulong. 'Di ba? Pagka
Pagka napatanggal naman natin si Pangulong Bongbong Marcos, hayahay tayo. Lahat tayo acquitted. Sama mo na ho si Chavit Singson, mga kababayan. Kaya nag-iingay yung lolo. Alam ko, may kasamang topic natin si Chavit Singson eh. Ngayon, tuloy. No? Si Orly Gutesa daw po ay nananatiling missing and unavailable to clarify the circumstances surrounding the document attributed to him. In the absence of his verified testimony, all surrounding narrative remains hearsay. Langya ka, Gutesa. Akala mo yata pag nagsalita ka doon sa hearing ng Senado, yun na yun, papaniwalaan ka na agad-agad. Yun ho kasi ang gusto nila Marcoleta. Pag nagsalita yung kanilang witness na si Orly Gutesa, paniwalaan agad-agad. Ayaw nila nang nako-cross-examine si Gutesa. Di ba? Sabi ni Marcoleta, hindi po namin akalain na si Gutesa pa po pala ang makakasuhan dito. Hindi po namin akalain na ganito, ganyan. Si Gutesa pa ang talagang pagtatatanungin. Ayaw yata ni Marcoleta ng gano'n. Siyempre, pinresenta nyo yung witness na yon. Kailangan alamin kung may kredibilidad ba yung witness ninyo. Diba? Hindi pwedeng, sige, pasok mo, si Gutesa. Papayagan na agad. Lahat na papaniwalaan na. Hindi po uto-uto ang mamamayang Pilipino. Hindi po DDS lahat ng mamamayang Pilipino. Binabalangkas, sinaalam po namin lahat kung yung mga ipinepresenta nyo po dyan ay kapanipaniwala at totoo ang kanilang mga sasabihin. Ngayon ho, mga bossing, eto pa, second page ng Espera Law Office. The purported affidavit of Gutesa, document number, page number, and book number do not exist in my notarial record. Wala din record doon. Hindi ho sasabihin yan nung lawyer o nung law office na yan. Kumbaga, existing po yun sa kanilang mga bukso. Kasi 'di ba, ang pagkakaalam ko, pwedeng mali ako, pwedeng tama, no? Ang pagkakaalam ko ho, mga kababayan, is kada may magpapanotaryo, isusulat nila yan doon sa libro nila. May mga petsa, may mga date, yung mga page number, etc., etc., nakasulat para record nila yun. Sabi dito, and will not exist in my record for the next 1 or 2 more years. Siguro, yung page o yung pahina na inilagay nila doon, yung numero doon sa notaryo, pang 2 years time pa. Di ba? Yan po ang pagkakaintindi ko dyan eh. Siguro ang nilagay nila Gutesa o kung ano man yung number na nilagay nila doon, pang 2 years pa. Like example, no, yung book nung lawyer. Eto yung book, no, page 5 tayo. 'Di ba? Page 5 tayo. Ngayon, yung yung linagay, syempre pupunuin muna yung page 5, page 6, mga kababayan. Siguro yung linagay nila Gutesa, page 100 na. Di po ba, ilang araw bago mapuno yung isang page na, isang pahina na yun, mga kababayan. Siguro yung linagay nila, page 100 na. Ayan, sinasabi ng lawyer na yung mga numbers, page, documents, hindi nag-e-exist kahit na umabot ng 1 taon at 2 taon pa. Dito siguro sila lalong nabubuko. Eto, even the document stamp, its size, futures, and the professional and personal data appearing therein are entirely fabricated. Marcoleta, naglabas ng pahayag ito. Akala mo yata matatakot mo. And to make matters even more glaring, the notarial office attributed to my law practice during Senate Blue Ribbon Committee is not my office and has never been my... Naku po! At hindi naging office niya kahit kailan. Nako, mga kababayan, kapag ka napatunayan po na isa si Meral Coleta, mga boss chief amo sir, ang may pakana nitong affidavit ni Orly Gutesa, mukhang madami-daming
kakaharapin itong si Marcoleta. Bukod po sa posibleng matanggal na sa pagiging senador si Meral Coleta dahil po doon sa pagsisinungaling doon sa SOSE, ano pa ba ano pa ba ang tawag diyan? 'Di ba pagsisinungaling ang hindi paglagay ng mga pangalan na nagdonasyon o nag-donate sa kanya para doon sa kanyang kampanya? Pagsisinungaling 'yon. 'Di po ba? Ano sabi, kapagka ang isang kandidato walang SOSE, walang karapatang maupo. At yung ginawa naman daw po ni Marcoleta, merong SOSE pero nagsinungaling, katumbas daw po iyon ng walang SOSE. Ngayon po pinagpapaliwanag na po si Marcoleta. Ang problema niyan, paano ilulusot ni Marcoleta? Mga bossing, bakit? Nagngal-ngal siya doon sa Net25 Umamin siya doon sa Net25 Yung pinirmahan niya na SOSE, ang nakalagay doon, 0 contribution or 0 donation. Wala. Tapos umamin siya doon sa Net25 na, nako, mukhang mawawala pa yung pagkasenador mo ha. Mga DDS kayo, aanga-anga na lang kayo pag sinabi nyo pa na ito ay ginigipit ng administrasyon. Ayan. Kitang-kita nyo na. 'Di ba? Yung pag-amin ni Marcoleta. Meron naman po kasi mga kaibigan, no, nag-donate po. Kaya lang ang hiling daw ho ng mga kaibigan, mga kababayan ay wag na daw ilagay yung pangalan. Ngayon ho, mga bossing, example tayo. Pwede po bang sabihin sa korte 'yon? Na hiling kasi nung kaibigan ko. Hindi, sabi nung SOSE dapat totoo lahat ng sabihin mo diyan. Hiling po ng kaibigan no? Kaya dapat mapawalang sala ho ako. Pwede ho ba 'yon? Like example, pagpatay na lang. Bakit mo pinatay? Hiling po ng kaibigan Di po ba? Kaya, nako, mukhang magiging patong-patong ang magiging kaso ni Marcoleta kapag may nagkaso dito. Mga bossing. Perjury, baka obra, no? Falsification of document, kung sakaling mapatunayan na siya ay may kinalaman talaga dito sa ni Gutesa, sa affidavit ni Gutesa. Ano pa? Dito naman, yung mga iba pa, at saka yung mga SOSE, ang sakit sa ulo. Tsaka ang iniiwasan po dun sa SOSE, mga bossing, kung bakit po hinahanap yan, hinihingi po yan, malay mo, ang contributor mo pala, mga drug lord. Ang contributor mo pala, galing sa illegal na pera, illegal na gawain, yung ipang-contribute sa iyo. Para Para kapag ikaw ay nanalo, kami ay iyong dedepensahan. Yun ang iniiwasan ho dun. Malaman, kaya kailangan ina-itemize lahat po ng mga pangalan, mga kababayan. Diba? Like example, sino ang kauna-unahan na iniisip natin na posible na nag-donate sa kampanya ni Marcoleta? Di po ba mga diskaya ang iniisip natin, mga bossing? Di po ba, mga diskaya? Bakit to? Kasi todo-todo ang pagtatanggol ni Marcoleta doon sa mga diskaya. Paano kung diskaya nga galing yung pera? Ito, yung posibleng mangyari. Naiipit yung mga diskaya sa mga issue ng mga flood control, sa mga ghost project, etc., etc. At ito ang ginagawa ni Marcoleta bilang kapalit, no? Noong pag-contribute nung pera, nung panahon ng halalan. Hindi ko sinasabi na ginawa talaga at mismong diskaya ang contributor niya, Ibig nating sabihin, posibleng ganito ho ang maging senaryo. Posibleng ang diskaya ang nag-fund sa kanyang kandidatura at ito na po yung balik. 'Di ba? Ito na po yung balik, mga kababayan, ang pagtatanggol niya sa mga diskaya. Posibleng ganyan po ang senaryo. Sabi ni Elena, dinagdagan pa yung kaso ni Marcoleta. Betrayal of public trust, dagdag kaso, dapat tanggal sa pagkasenador. Bawal na sa lahat ng posisyon ng gobyerno at kulong pa. Pwede, no? Diniinan niya naman si Marcoleta masyado.
Sabi ni Sir Chris Angel, may kinalaman din INC diyan. Ano pa nga ba, Boss Mark? Hindi, ang dali ho kasi talagang ang dali ho talagang isipin na posible, maaari, baka sila nga. I finally assure the public I will pursue all the appropriate, naku, ayan magkakaso pa yata. I will pursue all appropriate legal remedies and process available under our laws. My commitment to resolute not only to defend my name but to protect the integrity of the notarial practice and ensure accountability for the repeated improper use of falsified documents in official proceeding. Ito namang si Marcoleta kasi, lawyer na lawyer. Tingnan mo, sasabihin, meron po bang batas na kapag hindi mo inilagay yung mga pangalan, etc., bawal. Lawyer ka. Dapat alam mo yan. Kaya po, yung mga lawyer, na bahala ho, mga kababayan, ikinontempt siya. Sabi, nako, lawyer na lawyer ka, merong batas talaga dyan, para dyan. Di ba? Kaya hindi po natin masisisi yung mga nagsasabi, anong klase o ano ang rate ni Marcoleta sa pagiging lawyer? Ang sabi ho, lowest class? Pinakamababang class ng lawyer daw ho, si Marcoleta. Nakita mo, mismong yung mga niya, mismong yung kanya dapat depensa, sinisira niya na sa pamamagitan nung Net25, uupo doon, magsusumbong, magsasalita. Meron naman po talaga na nag-donate sa akin. Kaya lang, ang request po nila, wag pong ilagay yung kanilang pangalan. Doon ho yata mapupuruhan si Rodante Marcoleta. At ito naman po, si Gutesa, kaya hanggang ngayon nagtatago, ayan. Di ba, Boogie Arellano, sabi, lower rank daw po si Marcoleta sa pag-aabogado. Biruin mo yon, mga kababayan.